Magsusulat po tayo sa Government of Netherlands, may explain yung mga circumstances around this case. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue ng DOJ, no? Ang prosecution, ang panel of prosecutors ay talagang nag-analyze sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcements. Nakita naman po nila na umabot po sa ating threshold of evidence para mag-file ng case. At yung threshold na yon ay prima facie case with reasonable certainty of conviction. Kaya po, hindi ko talaga makita yung persecution dito kasi may talagang legitimate case. Nakita ho natin yon, nakita sa video, nakita sa mga Senate hearings ang mga ebidensya. So, hindi ko talaga makita kung saan po yung persecution dito. So, ito po ay isang halimbawa ng isang prosecution ng isang tao na sangkot sa isang krimen. So, we should look at this as an opportunity, as a venue, as a channel kung saan pwede niyang ipaliwanag yung side niya, mag-submit ng kanyang ebidensya, yung mga depensa po niya, at yung korte na po ang magde-decide kung guilty or innocent po ang isang tao.